Mga bisita karong buntaga gikas mangbuhatan no, sila si Mama Chiche Leopoldo ug si Ma'am Mary Jane Romulo. Si Mama Chiche, ma'am, mayong buntag, welcome no diri sa atong programa. Good morning, sir. Sa mapag-araw po sa inyong lahat. Si Ma'am Mary Jane. Maayong buntag sa tanan. So para sa dugang kasayuran no sa atong mga tigpaminawan no sa atong mga listeners, even no sa atong mga avid viewers sa atong programa, paki-explain ko no palihog ma'am no kung unsa ning arako o unsa pod ang mga nagunang kuan ani mga tahas no kay aron po ni paabot nato no ngadto sa publiko. Okay, si Ma'am Jane. Sige, so isang mapag-arog araw no sa atuang tanan. Ang amuhang agency is ang tawag niya is National Authority for Child Care. And then kami naami sa regional office, ang tawag ng is Regional Alternative Child Care Office Calanga. So ang NECC or National Authority for Child Care kay we are mandated no to implement the adoption and alternative child care programs and services diri sa Philippines no under sa atong balaod nga RA 11642. So in short, kami ang naga-process in matters relating no sa adoption o kanang mga bata nga abandoned, neglected, orphan or in need of alternative child care or foster care. So kami ang naga-facilitate ana. Yes, sir. Sige, Ma'am Jane. Yes, sir. Actually, adoption before was through court. So, ang adoption is ginahandle sa DSWD. So, with the implementation of RA 11642, so it was implemented sa year 2022. So, 4 years na no, in which ang RACO is mo ay nag-facilitate sa administrative. So, ang atong pag-apply for adoption and even sa ato ang mga other under sa adoption no is naadira ang kanang regular adoption og napo kanang mga simulated cases kanang mga nagtumo-tumo og mga birth records sa kabata. So before ana no is ang ato ang paagi is ang sa korte. So sa kining RACO sa RA 11642 is naga-implement na ta administrative no, so in compliance na lang ta sa ato ang mga documents o kanang ang ato ang purpose ang kibali mo serve as court nato ani is ang ato ang Regional Alternative Child Care Officer, ang atong RAC officer. By the way, kining opisina ninyo ma'am unsa man ni asa mo under o sa ba ka department o under ba ni sa kanang Office of the President o sa usa ka department sa kanana nga ato ang gobyerno kay kung gisgutan nimo kay na Ma'am Jane no nga before kung magisgot ang adoption naa sa DSWD. So karon na ni sa inyo. So unsa man ni ang inyong opisina asa man siya under ma'am? It is under DSWD gihapon sir no. Oo, so kibali brag sister agency mi sa DSWD. So DSWD helps us no makakuan labi ng mga community based nga mga cases kanang mga bata nga mga rescue, kanang mga abandoned children. So kana is referred na or helped through the DSWD. So sila ang mo first nga mo assist before sa referral sa amo ako if ang bata need ba for alternative care. Balik ko answer attached agency. Attached agency. So like sa uban nga mga department ay mga attached agency like kinini ang duli na siya ay kuan mga attached agency daghan. So ingon ani na karon ang DSWD. No, ang DA na po'y mga attached agency. So usa mo sa attached agency. Ano sa lang ma'am tuod nag-create kining RACO? It was created na implement no ang RACO through RA 11642 last January 2022. So baguhay pag yun no 4 years pa. More than 4 years pa nga to implementation aning sa 11642. So sa inyong opisina dinhi sa Caraga region unya base sa inyong datos kumusta ang dagan no sa inyong operation labi pa kung hisgutan nato no kining concern about adaptation. So
As of now no, since the starting na to nga pagka-implement, so daghan na gyud taog ka ng compared before no sa statistics when we were una pa ta sa DSW, usually sa isa ka tuig ang gawas na gyud nga case nga ma-issuehan og kanang order of adoption and finality kay usually maabot na gyud siya og mga 3 to 5 cases no. Mhm. So kanang tungod man gyud pod sa court processes sa una nga ang process labi kabalo man gyud ta siguro kung namoy idea sa court daghan magay mga cases nga gi-process dili lang pod si adoption. So mo gana ang isa sa factor the reason why na-create gyud ang National Authority for Child Care para kay ang gobyerno kana mahatagan gyud nato og focus no ang mga kabataan. So diri sa Raco Caraga alone nga starting 2022 no, as of the present no naana tay 105 ka issued order of adoption which is 105 cases na nga legal ang ilang adoption and then ang na-issue of finality is 90 cases. So, for 4 years, kung atong ikuan daghan na gid kayo og kanang nahuman unya kanang dali ra gid pud siya compared gid sa una nga mo depende siya sa expertise sa lawyer, depende siya like daghan man gyud mga factors kung moagit ta sa court nga mo nang isa sa reason nga murag madugay gyud ang pag-process. So mo na no si ang atong gobyerno nga nakita magid siya nga difficulty. So that is why na-create gyud ang amuhang agency para kana siya ma-serve labi na sa katong mga kabataan no nga nagin may case nga sa una gi-start gid nila nga baby pa na process niabot na lang 10 years old. So karon no dili na gid siya nga anak pa dugay kay we really do our best na ma-legalize na gid ang ang paper sa bata even labi na prior sa iyang pag-eskwela kay mo magana pinaka-concern nga kana mausab na ang pangalan, ma-register na ang bata sa inyo nga sa ilang adoptive parents. So, karon ma'am, inan mo na nga niabot na lang 10 years gikan pas pagkabata reserve pa na kon unsa man ay kalisod ang mga proseso ani kani adto og karon unsa kadali no ang paghikay sa mga dokumento. Yes, sir. Actually, katong sa prior sa RAC, implementation sa RACO is through courts. That is 5 to 7 years. 3 to 7 years ang kuan. Adi sir ma-approve pa ang imong adoption. That is upon filing sa imong pag-adopt sa bata. So, through RACO, no, sa RA 11642 is, of course, if ang adoptive parents paspas mo comply sa iyang requirements, dara man ta magkuan. So, upon filing sa petition, we are given 6 to 9 months, no, sa result, if your petition to adopt the child is approved or disapproved. So, ingana ra siya ka paspas, no? So, mas paspas pa jud na if ang atong adoptive parents are determined no nga madali jud ang paghikay sa adoption sa usa ka bata. So, upon filing less than a year, ma-approve na dayon na ni-result ang inyong petition sa pag-adopt sa bata. I see. So, salamat ma'am no, sa mga information. So, kadtong mga kaigsuna nato nga gusto mag-adapt usahay ilarang pagumangkon o di ba ka ang uban gani no makigsabot nga tos uban nga mao na unya paggawas bata kami mo atiman unsay mga tukmang paagi ani aron gyud masubay sa legalidad no ang ilang pag-adaptar. So thank you kay na question no kay kini siya important din siya no kay daghan tayong mga wrong nga mga misinformations no about adoption. So ang pinakauna is kana. So sa relative sa tanong so before day ko mo ano adoption is in sa Pilipinas to nga sa ato ang policy na atay kanang consideration no nga the family bugi nang ato ang i-priority. So every child must raise in a family, in a biological family no nga mo nang ato ang panglantaw nga every family may strengthen para makip nila ang bata within their care. So that is why adoption is the last resort. Last na option ng adoption kung wala naging mabutangan ang bata. So sa relative naagud gihapon tay gi-process do under nga relative adoption category. Kay relative adoption is also our priority kay para at least ang bata dili siya mogawas no sa ilahang family or sa ilahang bloodline. Kaya lang nagya po siya assessment kung need ba gyud nga ipa-adapt ni siya sa iyang relative. Dili lang kay ako ang igsuon kanang usually ani man nahitabo ta ako igsuon walay anak kunya bisan ako capable ko mo provide ani nga bata mo raise ani nga bata tungod kay naluoy ko sa akong igsuon akong mga anak ko kay akong ipa-adapt sa akong igsuon. So dili siya ang anak.
dapat dili na siya mahitabo kay ang ato ang kuan ani kay ang kinabuhi ba sa bata. So mo na siya nga naagi po siya assessment no sa atong relative adoption, but we are processing relative adoption given nga ni qualify siya sa ato ang assessment kung need ba gyud ang bata. So ikaduha sa katong gitawag nato no nga pagsabot-sabot no sa ginikanan o with the adoptive parents sa bata. So we understand nga ang mga families or labi na ang mga mother mas mo prefer sila no sa kaila nila. Now, that is why daghan gid siya nga report and even majority of our cases nga na gid ang nahitabo nga prior sa pag-abot sa RACO or sa NECC kanang nanagid sila kasabot nga ilahang murag dito nila ibilin or nanag sila murag kaila nila nga confidence nila nga dito nila ibutang ang bata. So nayuban gani nga buros pa nana sila initial nga agreement sa katong mo-adapt. Kaya lang sa ato ang balaod is that is actually illegal. So basically wala gid namo na siya gina-promote kay ngano man kay namang gay mga times nga ang adoption must be done for the best interest of the child. So ang mahitabo mang gyud kung namang gid mga parents nga usahay tungod bito sa situation nga nagkalisod lang, na lang sila yung mga kanang difficult circumstance nga nung mag-give up nila ang bata, kanang dapat dili na siya kay dapat last resort. So ang mahitabo man ganang uban kay nagsabot-sabot na sila, usahay ang uban gani nanay mga element nga mo gasto sa hospital, mo bayad ana bitaw kay para matabangan niya ang usahay ang ginikanan bisag at the time nga gipanganak imbis na like nausab yung una like mo ana siya nga dili na nako ni ipaada pero na naman siya utang nga loob dito sa iyahang kan tabang naman siya na like napa vitamins or sa pa napa check up. So ano hitabo na siya kanang element bitaw nga kanang na siya murag napugos na siya. So mo na siya nga amo na siyang gilikayan o gina-discourage gyud kay as naamang gitay programa sa gobyerno no nagitay for peace to strengthen the family kay para lagi dili na to mapaadap ang bata. So mo na siya nga kung naamay kanang karon na mo ginamong panawagan kung naamay nagingana so dili na to na siya kanang buhaton. So dili dapat na siya mahitabo. So sa may buhaton if ever na ay buntis nga mother nya nangita siya og mo-adapt or kuan so dili gid ta mo kuan nga naluoy ka ikaw mo present report it directly sa ato ang municipal social welfare offices or sa city social welfare offices para ma-facilitate ang sakto nga placement sa bata. So basically dili na to siya dawaton kay kana siya illegal unya dili pud siya ma-best interest sa bata kada na siya element nga kanang pagkapugos kana na siya element nga na ay mga kanang na siya mutual bitaw nga kanang benefit or inana nga mahitabo. I see. So salamat ma'am no sa Ma'am Jane no sa paghatag og katinawon. By the way tungod no karong simana ha umalabot sa simana sa Ulogon no kining gitawag nga Adoption and Alternative Child Care Week no for 2026. So unsa man nga mga kwanton mga kalihukan ang naaani niya nga pangunahan no sa inyong buhatan. So actually sir ang kanang alternative child care week is di lang na siya limited sa week lang jud nga mga activities but that is a month-long celebration no para ma-emphasize jud nato ma-promote ang ato ang administrative adoption and other alternative child care services. So for this week no for this whole month entire month na no we have adoption help desk 17 to 18 this June 17 to 18 sa malls. We have sa SM and sa Robinsons. We also have adoption and foster care forums nga hosted, requested sa ato ang mga local government units diri entire Caraga. So kana is naka-plan out na ang ato mga schedules no for that and of course ang LGUs na ang mag-disseminate kung when ang ilang schedule dito sa ilahang mga residents sa ilahang munisipyo and ang our highlights of course, sir, no, for this celebration is the Bicicleta and the Fun Run this coming June 14, 2026, no. That is is mo na siyang highlight sa ato ang celebration in which na ay magbike bike for a call then we have the run is celebrate na siya dito sa SM this June 14. So
So, kuan pa din siya sir ang kanang every second week of June mo ginamong gay talaga to celebrate the importance of the adoption and alternative childcare week. So that is why naapod mi karon to promote naami diri, and then also kana siya nga moauhag mi sa ato ang mga kababayan diri sa Caraga nga kanang mo celebrate sa ato ang adoption and alternative childcare week nga labi na mo open pa ang ato ang link for the registration sa ato ang fun run o sa ato ang bisikleta. I see. By the way, unsay tema tuod sa selebrasyon karon na ani ma'am o kinsa ang pwede mo partisipar nini nga maong mga kalihukan? Okay, so for this year, our theme is Love Makes a Family. So, kini nga tema nag-emphasize ang importance that love is the foundation of every family and that family transcends beyond biology or blood. So, mao na siya ang ato ang adoption is ang naga-promote nga ang usually the notion about family dapat mag-compose jud sa ama, anak o inahan. So, sa una, if couple lang damo wala mo anak, ay pag wala mo anak, couple lang ang matawag sa inyo ha. But pag na mo anak, na mo matawag og family. So, mo na ang adoption, ang atong tema karon Love Makes a Family, highlights nga ang isa ka pamilya is dapat nag-compose jud og gugma pag hinugusa og syempre pag care. So, of course, through that sa kanang ato activity karong June 14 is everyone can participate. Actually, last year we held the celebration dito as a tandag na yung mga bata nga gusto mag-run, they can also run, they can join the run. Kung gusto nga bike, they can also, but make sure nga maka-register sila sa link which can be accessed through our Facebook page, the Nakrako Caraga 13, Nakrako 13 Caraga. So dira ang makita ninyo ang link para maka-register mo, of course, para ma-prioritize ang inyong participation sa activity. So, libre ni registration, ma'am? Yes, sir. Oh. Libre para sa tanan. Nice shirt po. Yes. At, kaya kung naa kay t-shirt na mo Bitaw, nunot nining mga kalihukan based sa inyong record po unsa ang mga kabaguhan o mga kalampusan nga nahatag nining pag-celebrar nato sa Adoption and Alternative Childcare Week kung itandi nato sa mga previous years. Okay, sige. Actually, sir, through the celebration, daghan na jud kaayo tay ka ng mga adoptive parents nga makapatunay kung unsa jud kada kung tabang ang kini nga pag-celebrate nato kay of course intensive man nga to ang pag-promote sa adoption. So naay daghan nato nga mga kaso nga nakahibalot sila nga ang adoption is administrative na DI through the help desk nga maka-inquire sila na opportunity sa ilaha nga katong mga nagsuri-suri lang sa mall nga unintention din naka-inquire that ilaha dayang kaso is applicable to adopt or they are willing to foster. So daghan na actually even my case nakakuan siya through the help desk. So, ginakandak na to during Adoption and Alternative Childcare Week. Then, of course, sir, ang kini pod is, ang atong gi-highlight ang kini sa activity is para makuan po nato kay ang adoption is naghan may services na mga regular katong mga step parent na adult adoption ug naputay katong simulated cases. So mo na we would like to grab this opportunity as well nga ma-promote ang katong those adoptive parents nga nagtumo-tumo og birth record sa usa ka bata nga sila kibali ang nagpagawas nga sila ang ginikanan sa bata though dili sila ang maong birth parents. So given that you have the capacities na anamoy parent-child relationship, you can actually avail RA 11222 in which kini nga balaod is naa ni siya 10-year window implementation. So this law started year 2019 and which will end year 2029. So if maabsan mo ani wala pa mo ka-file og petition then mag-end na ni nga balaod March 29, 2029 to be specific. So you have to cancel na the simulated birth record dito as a korte. So we are encouraging everyone to those na mga cases na simulated or na kaila nga nag-simulate og birth record nga to also process na the illegal adoption of the bata, of the child. I see. Tuod ma'am, usahay doon ay mga kaso bitaw nga atong masubay laboy na nining gitawag nato nga online selling
no sa mga bata unsa no mga laka nga gihimo ninyo ani unya doon na po yung mga instances nga doon ay mga bata makitaan panglabay lang no pag-abandon diha kita da please dal unsa po pamaagi ana kung doon ay gusto nga mag keep pod sa iyaha. Sige no, so actually kanang kung sa kuan sa tanan no kanang labi na karon daghan gyud matingala na bisan kami matingala gyud ning anong daghan gyud kaayog kanang Facebook page no nga nag-offer og Adoption Philippines unya daghan na gyud pug kaayog mga pages actually nga Facebook pages nga na shut down through the coordination of the NECC sa ato ang sa ahensya no nga kanang matanggal na siya kay daghan gyud naghimo ana nga kuan nga mga activities. So mao na nga pero sad to say nga until now naa paghihapon but through our efforts no nga kuan na siya ma-eliminate na siya nga mga activities na hinahinay na nga natanggal. Pero nagyapoy mo exist jud pud no. Pero mo lang siya it's a warning no sa tanan labi na sa katong natay mga interested mo adapt nga dili gyud ta mo anha dira sa online na selling or online nga Facebook kay uban man gyud na page mag-inquire sila didto like maingganyo sila na po ipangbutang didto nga legal nga process nya which is illegal no ang legal nga process lang gyud sa adoption is ang moduol mo sa NECC kung diri sa regional offices diri sa RACO diha mo sa amo ang moduol og sa inyong municipal social welfare offices o kung sa city social welfare offices mo ra gina ang legal nga process walay lain sa gobyerno ra gid po ta mo dool. So mo na siya. I see. So in line no nining maong hisgutanan na Ma'am Jane giunsa ninyo pag-awhag ang mga pamilya no magtiayon ba ka o pamilya aron mamahimo sila nga adoptive o foster parents no alang niya mga bata nga ang uban gipang-abandona, ang uban awa na ginikanan no nailo na sa mga ginikanan o maskin katong gipang biktima no sa pagpangabuso. Sige kanang mo ba pwede mo balik lang sa ako dito sa online no. Yes, so kaya ako lang sa dising highlight no nga as of February 2026 no natay through our efforts no nga ma-eliminate na siya nga activity. So nanatay 26 ka victims no nga na-rescued o kanang 34 ka mga perpetrators ang kanang arrested no. So diri na sa Caraga region. Dili sa nationwide ni siya. Oo, tungod kay kinsa man ni ang mga na-arrest no or usually kanang mga basically kanang nagsabot-sabot na kanang nagit pud siya kanang surveillance nga kanang coordinated pud siya sa ato ang PNP no. Pero sumoni siya nga kinahanglan gid nato nga moagi kita sa legal para dili pud ta maalangan matingalan na lang ka nga madakop ka wa ka kabalo kay na-inquire ka to online click lang na-appeal day ka na priso pa ka tungod kay wala kay kanang wala ka kabalo. So karon kabalo na mo no. So amo nang gipaalam sa inyo nga dili gyud dapat ta mo engage og mga online nga mga engagement regarding sa pag-adapt. About sa next nga pangutana si actually, we are encouraging every prospective adoptive parents katong homes who wanted to take care of a child no nga if they are willing, they are compassionate enough to open their homes sa kabata nga nanginahanglan og family. Actually, ang adoption is dili lang muna siya mag-limited sa katong mga childless couples. Actually, we also have cases diri sa Caraga nga nanay mga anak, no, nanay mga biological children, then pagkakita nila sa usa ka bata nga giabandon na, napasagdaan, so nag-apply sila for adoption sa katong nga bata. So mao na no if you those couples who are compassionate enough no and capable enough to raise a child, when we say capable, financially, mentally, physically, emotionally, to provide a harmonious home sa usa ka bata no, gina-encourage namo because daghan pa ta no mga unrecorded or katong mga wala pa nato na-assess nga mga bata nga nanginahanglan jud labi na sa kato imong giingon sir no nga katong mga na-abandon na. Actually we have cases nga katong mga foundling nga na-report na po diri sa atong region nga katong mga bata nga nakit-an sa menteryo, mga bata nga nakit-an sa basurahan na sa kalsada kilid no. So kana siya is
those are just examples of kanang mga foundling cases. And no kanang we are lucky enough, fortunate enough nga once nga naingan nga mga kaso, there are many families actually who are willing now nagkuan silang intent nga mo foster ana nga bata. So that is because they have the kanabitang the willingness, no. So katong mga parents nga, but the most ang ato lang po ginaatubang is dira lang pud sila mag-intend sa ilahang pag-foster or sa pag-adopt if naa na ang bata, no. So if ever ang couple is nanad sa ilahang heart daan no nga mo foster mo adopt is mag-apply na jud daan, because ang mostly if naatay namatay mga rooster daan, full of roosters sa mga foster parents of adoptive parents nga walay mga bata, no. So if ever there are cases nga mga abandon and foundling, sila jud tong katong mga nakalis na nato na mga waiting nato nga mga foster parents, may atong butangan dito asa bata nga nakit-an sa katong bata nga naabandona. So if ever napad ay sa inyo ha dira nga willing mo foster mo atiman, mag-apply na jud daan sa inyong local social welfare and development offices, no. Magkuha mo sa inyong intent para mapasabot na sa inyo ang pros ang kanang roles and responsibilities, also the process no sa pag-apply sa ingana sa pag-foster o sa pag-adopt sa bata. By the way, tuod, ma'am, no, if we talk about adaptation, unsa man no ang mga sayop bitaw nga mga pagtuo kung isgutan nato kining po nga pag-adapt no o ampon nga gusto mabag-o sa inyong ahensya sa karon nga panahon, kay usay makadungog ta no ang ginikanan masukos mga bata na ingnog may pagwa ka nako gipakataw, may pagipa-adapt ka nako, may pag-eat sa takas basurahan, no ingon ana nga mga kuan ba unya usahay pod ang bata nga gi-adapt dunay mga instances nga ingnon po siya nag-adapt nga inadapt ra ba kanamo, maminaw ka di ka magpagagas imong ulo ana ba, sani nga mga sitwasyon ma'am? Actually sir, sakto ka sir, no. Ang kanang ang sa kaginikanan mahiubo sa sa anak may nagpa-adapt na lang taka. So mo na no ang isa sa mga mali nga sa nga idea about adoption. So ang adoption is dili dapat nato gamiton as panghadlok sa usa ka bata if mischievous ang behavior sa usa ka bata, no, because adoption is a special process, no, that is a kanabitang most sa atong adoptive children are actually given a bright future, no, sa paghahanap nila sa ilahang adoptive homes, no. So dapat din nato na ipanghadlok because kana makahatag nag-idea nga malas dai siguro ko nganong ipa-adapt man ko nga na dili siguro ko maayo nga tao. So mali ang idea about adoption, and or of course ang adoption isa sa katong mga kuan mo sir no nga ang idea is ang adoption is dili ka part sa family because adopted ra ka, no, but if you are legally adopted, you are a legitimate member of the family, so you have the equal rights, the responsibilities of as legitimate member of the family. So muad na po na sir, no. So ang usa ka word nga ampon is actually it's not negative, it's a positive and it's love. So muna ang gusto na mo anaw nga naami sa NECC sa RACO, no. That is what we want to promote na ang actually daghan man gitag mga stigmas o mga wrong mga misinformations no about sa adoption. So mo na to siya isa no nga ingana. So mo na siya ang gusto na mo nga ma-change ang our perspective sa towards adoption nga mausab na siya nga kanang kay nga naman every child kanang deserves to have a family. So adoptive children, biological children, kinahanglan gid nato sila hatagan og protection, no, nga mahimo silang part sa family. So mo utong we want to spread, no, nga maligal gid ang adoption, kay mo gid ang pinaka-importante is the legitimacy. Kay mo na mong gi-promote na in the adoption process sa legal, wala tay illegitimate nga kanang legal nga process. All the adopted children are legitimate because we do that para matangan sila sa ilang protection. Unya, daghang tag mga daghang gid kay tag mga misinformations, no, or stigma, no, about sa adoption. Like kanang daghang tag mga list diri pero para lang makuan ako lang siyang i-highlight no nga kanang sa uban labi na karon because we are also promoting kanang older children adoption. I know nga majority sa ato ang
ganahan na kita mag-adapt nga kanang baby. Oo. Pero sa legal gyud nga process, kung ma-undergo kita og legal nga process, dili gyud ta maka-adapt og baby nga newborn. Kay ang pag-process sa bata o ang pag-process sa kanang mo-adapt, mas dali kung mo-apply ka as adoptive parents over sa bata nga ipa-assess nato as for the declaration nga mahimo siyang legally available for adoption. That is why kung ang legal kita nga mo start kana magyuban nga ang bata na nasa ilaha, but definitely amo gid gyapon na gina-process no, wala na mo na sila ginahikawal ana nga kuan. Pero kung legal gyud nga process, dili gyud maka usually mga 2 years old na gid na siya ma-declare available ang bata for adoption. So mo na unsay mahitabo akong sa mga bata no nga older children who are in the shelter o naapod sila sa mga child caring facility karon, kung dili ta mo adapt og older children, ang mahitabo sa ilaha, they will be at risk no nga mag-stay sila in the shelter nga which is dili siya although kanang dili man pud ni makaingon nga dili gyud makuan niyang kinabuhi, but ideally ang bata gyud is dapat na siya sa family magdako no, para dito gyud ma-secure ang identity, maka kuan pud siya kay ang sa facility naman gyud pud sila yung mga routines nga gina-follow. So mo na amo ang gina-encourage no ang mga tao karon nga kung natay kapasidad, hopefully you will open your home to a child nga older children kay mas mao gyud pud sila ang nag-need og family. Kay ang kanang mga bata, majority sa mga ma-adapt man kay mga newborn or kanang mga bata nga baby pa kay mo man lay gusto gid sa mga mag-asawa, which is kanang ilham man pud ng pagbuot no, pero mo na amo ang pang-inganyo pod nga kanang ato na silang tabangan mas nag-need mas pa sila. Napo ko i-add sir no, naputay ka ng mga cases nga kanang ang idea sa uban if diretso nimo rehistro sa imong pangalan ng bata, pasabutan na adopted na. So again, that is simulation of birth record sa bata, that is illegal. So you still have to apply for legal adoption ana nga bata. And we also have kanang kaso kanang makawana na sila nga di na nako ni pwede adopon yung bata tungod kay adult na of legal age. Actually, we also facilitate adult adoption. So katong mga 18 and above nga mga bata in which naka-develop na mo na mo makita na ang parent-child relationship sa inyo ano. So kad minority sa bata sa kanang adoptee, adult adoptee is na sa inyo ha. Kamo na nagpadako, nagpasuporta, nag-amuma, naghigugmaan nga bata. So you can still apply for legal adoption towards that adult adoptee. I see. So, unsay mga lakang tuod nga gihimo po ninyo ma'am no sa RACO para ba masiguro nga kining mga bata nga gipang-adapt mahatagan gyud pod og proteksyon kay basin bag na mga instances nga katong gipang-adapt gipangdagmalan hinoon, di ba, pag tubo. So unsa may protection pod nga o assurance no nga maprotektahan kini sila. So actually, sir, honestly, wala gid tay ingon mahat. Kay once na gid ma-finalize na ang adoption, ma-issue na siya og finality o mabutang na siya sa kanang adoptive families, no. So sila na gid na ay prerogative ano as to pagpadako sa bata. So that is why we are kanang discouraging no nga kanang bitong mga illegal adoption kay para kanang kay example, dili man ginato kay during man gyud sa application nga process sa adoption, we are assessing no the capabilities of the adoptive families. So diha na mo taon kung unsa ilang motivation, unsa sila qualified no to adopt the child. So mo nang diha na mo makita. However, ang amo pong assessment magbase ra po na sa amo ang present nga kung ano. So dili man gyud mo makontrol kay dili na magyud po na namo hold as to pagpadako sa ilaha. So kung dili na mo mag-guarantee no, pero during sa amo ang assessment we ensure nga katong guidelines no nga gi-set nato no to protect no the best interest and welfare of the child mo to mga qualifications nga gi-set namo no nga if you want to adopt no mo apply ka as adoptive parents o foster parents. So mo to siya nga kung mo pasar mo agto, so generally no we kato siya makuan gi-assure nato namo nga upon sa among assessment is okay na ang family. If ever man na ay in the kanang course no nga pagpadako sa bata na mga element of reports nga na abuse, so syempre diha na ta mo musalo pod no sa mga balaod to protect the children. We can file a case so we can assist. Labi na kay kanang nga bata kay registered under sa amo ang care or gikan siya adoptive child siya. So
mo na siguro ang among mahatag nga assurance nga we can provide better protection no nga or assistance in coordination pod no with the DSWD and local government units. So lastly ma'am no, in line ining atong gisgutan karon og sa kalihukan no alang sa kinini ang child adoptive week nato no unsa may mga dugang pang pag-awhag mensahe nga inyong ikapaabot ngadto sa atong mga listeners ingon man sa atong mga avid viewers. Yes, so once again, no, we are encouraging everyone to join us no, sa ato ang upcoming Besikleta this June 14, 2026. Be sure to register through our link na makitaan sa ato ang Facebook page, the NAC Raco 13 Caraga. So naa dito ang link para sa registration para ma-priority mo. If ever unsa inyohang gusto, mag-bike ba mo or magdagan, so you can actually choose kung unsa inyohang prepare. And sa katungnay mga kailan no, na ay mga increase, mga clarifications about adoption process, no, especially because administrative na lang takaron sa mga kinahanglan, mga requirements, you can come visit us anytime, no, Monday to Friday sa ato ang office sa second source Samping Avenue, Barangay Bayanihan, and we also have help desk this coming June 17 to 18 sa SM and sa Robinson. And also, we are encouraging you no, to like no, our Facebook page, the NECC Raco 13 Caraga, para kaya dito man nakapost ang among tanan mga activities niya, dito po makatanaw no, sa ato ang link no, sa registration. Unya, kung napod may mga further inquiries, pwede ra gyud pod mo maka-directly no message the Facebook page. Nice. So, daghang kayong salamat. By the way, kining run na pila ka kilometer ni unya kini pong pagbike. 5 kilometers. Pareho. Ang run ug ang bike 5 kilometers. I see. So, with that note, daghang salamat Mama Chi Leopoldo o si Mama Mary Jane Romulo. Atong mga bisita gikan sa Regional Alternative for Childcare, o RACO 13. So, katong atong mga paminawan karon, Evan, nagsubay nato no, sa atong FB Live, kung doon mo mga concern about adoption, so ayaw mo pag makuli, no, pagbisita sa ilang opisina. Naa sila diha sa may Samping Avenue, no, sa dalang GC Aquino Avenue, nani ibabaw sa National Senior Citizens Commission Office, no, sa may Samping Avenue. Alas 9:12 ang takna sa buntag, sabay, no, dugang pang mga isgutanan atong panagsawhan human lang nining mga mahinung